Okay, may kwento ako sa inyo ngayon tungkol sa isang bayani na ang pangalan ay Pablo. At ang pinakamalaking laban niya, hindi niya hinarap gamit ang espada o kung anumang sandata, kundi gamit lang ang kanyang tapang at ang tulong ng ilang tunay na kaibigan. Tara, pakinggan natin. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang mag-isa ka na lang talaga sa mundo? Alam mo, yung pakiramdam na yan mismo ang susi para maintindihan natin ang kwento ni Pablo. Kasi dito natin makikita kung paano naging sobrang halaga ng mga kaibigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. So, simulan natin dito. Si Pablo, isa siyang mabuting tao. Yung tipo na laging tumutulong sa iba. Pero tulad ng maraming mabubuting tao, may mga kaaway siya. At itong mga kaaway niya, grabe, gumawa sila ng isang napakalaking kasinungalingan para lang masira siya. Ganito kalala yung ginawa nila. May nangyaring isang malaking sunog sa siyudad ng Roma na halos tumupok sa lahat. At para mapahamak si Pablo, anong ginawa nila? Pinalabas nila na si Pablo raw ang may pakana ng lahat. Siyempre, kasinungalingan yung, pero alam nila na sapat na yung akusasyon para maparusain siya ng matindi. Alam nyo, hindi ito yung unang beses na nakulong si Pablo. Pero, tingnan niyo yung pagkakaiba. Yung una parang chill lang, kumbaga house arrest. Pwedeng-pwede siyang dalawin ng mga kaibigan niya at may pag-asa pa siyang makalaya. Pero itong pangalawa, ibang usapan na to. Itinapon siya sa isang totoong Bartolina. At dahil ang tingin sa kanya ng lahat ay delikadong kriminal, sino ba namang hindi matatakot dumalaw, di ba? So anong nangyari dahil sa kasinungalingan na yon? Well, dinala nga si Pablo sa isang madilim at nakakatakot na lugar. Dito niya mararamdaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-isa. Pikit mo yung mata mo at isipin mo to. Isang silid sa ilalim ng lupa. Madilim. Malamig yung sahig, yung mga pader basa-basa at halos wala kang makita. Ganyan yung lugar kung saan ikinulong si Pablo, mag-isa sa kadiliman. Pero hindi lang yung kulungan ang problema eh. Ang mas masakit, galit sa kanya ang lahat ng tao sa buong siyudad ng Roma. Naniwala kasi sila sa fake news na siya ang nagsimula ng sunog. Imaginin mo yung pakiramdam na yun, kinamumuhian ka ng lahat para sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Grabe. At sa mga ganitong sitwasyon, dito talaga nasusubok ang pagkakaibigan, di ba? Dito mo malalaman kung sino ba talaga yung mga tunay mong kaibigan. At ang malungkot na katotohanan, dahil sa sobrang panganib, dahil sa takot na baka madamay sila, marami sa mga taong akala ni Pablo ay mga kaibigan niya, bigla na lang naglaho. Tinalikuran siya sa mismong oras na pinakakailangan niya sila. At hindi lang sila basta marami. May mga pangalan sila. Sina Figelo at Hermogenes. Sila yung mga unang-unang umalis. Tapos sumunod si Demas. Mas masakit yung pag-iwan nila kasi kilala niya sila mga taong pinagkatiwalaan niya. So, sa paglisan ng halos lahat, sa gitna ng takot at sobrang kalungkutan, ilan na lang ang natira sa tabi niya? Isa na lang. Ito mismo yung mga salita na isinulat ni Pablo mula sa kulungan. Sa lahat ng mga katrabaho at kasama niya, isa na lang ang nanatili sa tabi niya, ang tapat niyang kaibigan na si Lucas. Siya lang yung hindi natakot, hindi nang iwan. Pero sa puntong parang wala ng pag-asa, biglang may dumating na isang hero. Isang hero ng superpower ay hindi paglipad o lakas, kundi yung katapangan at katapatan niya bilang isang kaibigan. Ang pangalan niya ay Onesiforo. At nung nabalitaan niya yung nangyari kay Pablo, naguro pa niya. Hindi siya nag-atubili. Alam niya sa puso niya na kailangan niyang gawin ang tama at tulungan ito. At yung ginawa niya, heroic talaga. Pumunta siya sa Roma, isang siyudad na hindi niya kabisado at sinuyod niya yung lugar para lang mahanap si Pablo. At nung nakita na niya si Pablo sa madilim na kulungan, hindi siya tumakbo, hindi siya nahiya. Bagkus, paulit-ulit niya itong binisita para lang paaga-ang-agaan ng loob niya. At alam mo, itong buong karanasan na to, nagturo to kay Pablo at sa ating lahat ng isang napakalagang aral tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pagkakaibigan. Ito mismo ang sinabi ni Pablo tungkol kay Onesiforos. Sabi niya, yung mga pagbisita ni Onesiforos para daw itong malamig na tubig sa isang taong sobrang wow, nagbigay ito sa kanya ng bagong pag-asa at lakas. At higit sa lahat, hindi nito ikinahiya yung kadena niya. So ito yung pinaka-point. Kahit gaano ka pa kalakas, kahit kasing tapang mo pa si Pablo, kailangan mo pa rin ng kaibigan. Kailangan mo ng karamay.
Yung simpleng pagdalaw at pakikiramay ni na Lucas at Onesiforo, yun yung nagbigay sa kanya ng saya sa gitna ng matinding kalungkutan. Kaya ano nga ba ang isang tunay na kaibigan base sa kwentong to? Sila yung mga sumusulpot kapag sobrang hirap na ng sitwasyon. Sila yung hindi ka ikinahihiya kahit ano pa ang sabihin ng mundo. Sila yung nagbibigay ng tunay na ginhawa, hindi lang puro salita. At igit sa lahat, handa silang maging matapang para sa'yo. Ganyan sina Lucas at Onesiforo. Kaya ngayon, iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Sa mga nakapaligid sa iyo, sino yung nangangailangan ng isang Lucas o isang Onesiforo sa buhay nila ngayon? Paano ka pwedeng maging ganoong klaseng kaibigan para sa kanila, kahit ngayong linggo lang? Pag-isipan mo.